sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganun? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala hindi na kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi na magsosoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Pumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Kung ako lang hindi ako nangihiram. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Yun po ang kanyang katwiran. Ako pa yung chairman That time, Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Yun pa yung palagi mo ka niya. Ako ang chairman Hindi mo binasa yung Section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares din naman. Ang gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate, Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. Ba't hindi na sinuli? Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba, ito yung sulat mo, babasahin ko sa'yo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, ligtas, dito sa Senate. Ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa Krame. Sa Krame. Sa Krame. Detention Center. Sa Krame. Bakit Custodial Center. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata... Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential, sinasabi niya. Sa mga tweet, sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masoli dito. Naniwala ka na nanganganib siya.
Oho. dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang Proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Oho. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang Oo nga ipinatalo? pala, mas malaki pala ang pera din nun, ha? Oho. Bakit ganun? Oho. Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Oo nga Pagka po, no? nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Hindi ka, i-cover nga. Pinoprotektahan. Yun nga yung, yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga Diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Oho. Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon eh. Yun ang nangyari kay Garma. Yan ang nangyari kay, doon sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Oho. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Oho. Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue committee? Ribbon. Opo. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Oho. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko, kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. O, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. Oho. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kinu-question pa nila eh. Wala raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na Hindi na raw po. tinatahak namin. Oo, yun pa po ang binabanggit. Oo. Ano bang direksyon ninyo? Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Oho. Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Oho. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontempt. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty, hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pag sama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. O, ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Oo nga. Kasi hindi na kayo magkukwalify. Tama, kung sapat na nga po na. Hindi na kayo magkukwalify Oo dito nga sa isang naman, requirement. Kung nakipag-unahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Oho. Yung mga tumetestigo are not the most guilty. Yan. Oho. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay
ang kanilang kaligtasan at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat Opo. nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Oho, oho. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981. Oho. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kinakailangan magsoli, bakit yung Bryce Fernandez, wala kayo sinasabi Isauli na din yung... magsosoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Oh, kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel. Ayun. Tinutrektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya eh. Mamaya kapag ka tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba Ayun na ito? nga, Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. No, Eh. pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado, oo. Kung ako lang kako, hindi ako nanghihiram. Oo. At saka, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo nga, oo. Yun po ang kanyang katwiran, eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 2:15. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Oo, hapon Yun na. pa yung ano. O, palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. O, hindi mo binasa yung Section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Kayo bilang kayo chairman ng komite. Oo, sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares din lang naman. Ang gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari nito, Sen, kung eto, wala na yung commitment eh, nabibigyan ng Pagiging state witness. Oo. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito, batas ay batas. ang ibig sabihin dito, Sen, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, Opo. sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yun nga, yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan eh. Kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection eh. Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalang ito at pangalang ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan.
yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Oho. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Oho. Nako. Pero ako Anong naman pero? naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na lang pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niya na paano aayusin. Anong niyayang merienda? Kasi doon nababasa, halika kayo, magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo kayo doon Sa custody. sa custody eh. Kasi... Oo, magkukus tayo, sabi niya. magkukusa tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga eh. Dinig doon sa eh. Anong nalaman nyo nung pagkatapos nun? Di, nagkukus na lang ako kayo. Siguro sabi ko naman, Ay, siguro hindi naman nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hindi, hiwalay kami. hiwalay ho ba? Uy, Akala ko pa akala nyo nagmerienda pala kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. O, sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga maginoo. Pare-pares naman tayong mga senador eh. Nung una yata, Oo. si Senator Jinggoy, akala niya doon siguro yung puntahan. Opo. Doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Ganun ho Kasi ba? nahanap ko rin siya eh. Oo. Siya Eh, nag-privilege speech eh. So tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka, kumakain ng spaghetti. Opo. O siguro nalaman niya, nasan kayo makasama ko? Nagtanong-tanong, nandun sa kami, pinuntahan kami. So may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Oho. Pagka ganyan, Jen, Oo. parang nawawala na ng di ba? Parang lumalabo na may makakasuhan dito kapag humihina yung nawawala ng loob yung mga tetestigo, di ba? Sayang naman. Pero